Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalerista. Yan, welcome po sa ating YouTube channel ha. Bagong-bago tong YouTube channel natin kaya pwede pakisuportahan para mas marami pa tayong mapag-uusapan. Yan. So pag-usapan natin etong kumakalat na fake news ha. Etong fake news na to talagang maganda sa paningin ng mga dilis. Talagang masarap sa pakiramdam ng mga dilis. At talagang pinupuri ng mga dilis etong survey na to. Dahil para sa kanila, ito ay legit at totoong-totoo. Kung titingnan mo kasi, etong survey na to, unang tingin mo pa lang kung ikaw ay matalinong tao at hindi ka pa bobo-bobo, alam mo na kaagad na kalokohan lang to. Alam mo na kaagad na fake news lang to. At alam mo na kaagad na walang kwenta etong survey na to. Kasi tingnan mo survey ito ng performance assessment ni PBBM at ni VP Sara. Ay kita mo dyan, si PBBM 21%, si VP Sara 43%. Dyan pa lang, alam mo na kagad na peke. Ha? Peke kasi paano naging peke ito? Paano magiging 43% si VP Sara kung wala namang ginagawa? Paano magiging 43% kung hindi naman nagtatrabaho? Kung ang tanging proyekto lang niya magtanim ng puno, magpintura ng lamesa ng mga estudyante, at magpapansin sa social media na hindi nga nito kaya magsalita ng English na diretso, hindi nga kaya mag-speech ng walang binabasa, at hindi kaya magsalita sa harap ng kamerang hindi na uutal-utal. Tapos 43%? Then si PBBM, 21%. Sa dami ng pinapaaresto niya ngayon, sa dami ng ipapakulong niya, at sa pagbubunyag niya ng pagnanakaw sa gobyerno, siya pa ngayon ang 21%. At ang nagsurvey nito ay ang WR numero survey yan. Pangalan pa lang, di ba? Wala nang kredibilidad. Kailan nyo narinig yung pangalan na yan? Kailan nyo nabalitaan yung pangalan na yan? Kailan nyo nakita na nag-survey yung kumpanya na yan? Kung hindi ako nagkakamali, ngayon lang. Ibig sabihin, kahit sino kayang gawin yan. Kahit si Raulo kayang mag-imbento niyan. At kahit tanga-tanga kayang maniwala rito. Kasi nga, ogag yung mga naniniwala na mga tagasunod ni Pipi Sara. Isipin nyo isipin nyo. Yung walang trabaho, yung walang silbi, yung walang kwenta na Vice President natin ay 43%. Yung nagtatrabaho, yung maraming ginagawa, yung maraming natutulungan, yung nagmamalasakit sa mga Pilipino ay 21%. Pag naniwala ka rito, congratulations kasi certified kang bobo. Diba? Hindi lang bobo, ogag pa na tanga-tanga pa. Kasi alam na ngang fake news, papaniwalaan pa. Alam na ngang kalokohan, ipagpipilitan pa na tama. Sa bagay, yan lang yung pinaninindigan at kinakapitan ng mga dilis. Kinakapitan nila kahit fake news para lang mapaganda ang kanilang pakiramdam. Kasi syempre, alam naman natin, di ba? Kapag sinabing dilis, automatic tanga ka agad yun. Kapag sinabing Duterte supporter, ibig sabihin, wala ka agad utak yun. At kapag sinabing Sara Duterte supporter, automatic bobo yun. Kasi alam naman nila mali, pinapaniwalaan pa nila. Gaya na lang ng picture na yan, di ba? Yung picture na yan, halata talaga yan, peke. Di ba? Walang katotohanan yung picture na yan. Pero panay sila ang puri, panay sila ang share, panay sila ang post para maipakalat nila ang ganitong balita na hindi naman talaga totoo. Kaya nakalagay dyan ay fake kasi nga hindi totoo. Paano ka kasi maniniwala? Parang ang hirap talaga maniwala, no? Ang napakahirap maniwala. Kung sino pa yung presidente na nagtatrabaho, yun pa yung mababa ang porsyento. Kung sino pa yung vice presidente na walang silbi, yun pa yung mataas ang numero. Kahit saan mo tingnan yan, mahirap paniwalaan. At hindi lang mahirap paniwalaan, hindi talaga kapani-paniwala. Kaya hindi mo masisisi yung mga kababayan natin, mga Pilipino,
na mas nakararami, mas majority, kung pinagtatawanan etong si VP Sara. Kasi sa tanging paraan lang sila makaangat kay PBBM kung hindi magpe-fake news yung mga tao na nasa ilalim niya ng mga sinasabing aso nila. 'Di ba? Diyan lang sila makakalamang, pero sa totoong buhay, hindi nila kaya si PBBM. Hindi nga nila mapabagsak eh. 'Di ba? Nakailang rally na ba sila? Ultimong Iglesia ni Cristo na ngayon alam mo ano nangyari. Palpak, pahiya. Hindi nila napabagsak si PBBM, 'di ba? Sasabihin nila, hindi naman daw para kay PBBM. Nagsalita yung mga politiko, mga sila Marcoleta, sila Aimee, tapos hindi pa babagsakin si PBBM. O kaya pahiya yung Iglesia ni Cristo doon sa huling rally nila. Kaya hininto na nila. Kasi alam nila, masisira lang sila ng tuluyan sa Pilipino kung itutuloy nila yung rally nila na yun. Kaya etong larawan na to, mga kababayan, kung makita nyo, pinopost ng isang dilis, i-report nyo na kaagad para matigil na yung pagpapakalat ng mga walang katotohanan. Kasi malay mo, di ba? Malay mo, may mabola sila dyan ng mga tanga rin natin, mga kababayan, mga hindi masyado nakapag-aral. Yung mga mahihina mag-isip, yung maliliit ang utak, malay mo, mabola nila sa bagay. Konti lang naman sila. Konti lang yan. Kita nyo yung mga nagrarally sa Liwasang Bonifacio, 4,000, yun na lang yan. Yun na lang yung mga dilis na yan. Hindi na yan naabot ng 1 milyon. Hindi na naabot. Kaya etong survey na to, 43%, anak nakaturay. Kahit sa planeta mo tingnan, hindi yan mangyayari kay Sara. Sabihin pa nila, mataas si Sara sa porsyento sa survey para sumunod na presidente. Ipagpalagay natin na mataas ang survey o rating ni Sara para sa susunod na maging presidente. Hindi naman yan magiging presidente. Hindi na yan bago kay Sara. Unang-una, nung panahon pa ng tatay niya, napakataas din ang rating niya nun. Sinasabi, si VP Sara ang susunod nating presidente kasi napakataas ng rating niya. 'Di ba? Talo niya si PBBM sa rating nun. Pero bakit hindi siya tumakbong presidente? Bakit hindi siya tumakbo? Kahit ang presidente pa nun ay tatay niyang si Duterte, bakit hindi siya tumakbo? Kasi alam nila yung katotohanan. Na niloloko lang nila yung sarili nila na mataas ang rating ni Sara. Pero hindi sa totoo lang, alam nila si PBBM ang mataas ang rating. Kaya itong si Sara, kumampi. Kumampi siya kay PBBM. Nakipag-unity siya kay PBBM kasi alam ni Sara, hindi niya kakayanin si BBM. Kung naglaban sila, alam niya hindi niya kakayanin. Kasi kung tutusin na kay Sara Duterte na lahat-lahat nung panahon na yun, noong 2022, presidente yung tatay niya. Nasa kanila yung makinarya. May budget sila. Tapos, mayor pa siya noon. Hawak niya yung mga congressman sa leeg. Pero bakit hindi siya tumakbong presidente? Kasi alam nila, deep inside, hindi nila kaya si PBBM. Mapapahiya lang sila. Kaya ang ginawa ni Sara, ayun, kumampi kay PBBM. Diba? Yan ang totoo. Alam ni Sara yan. Kaya ngayon, kahit mataas yan sa rating, hindi pa rin yan magiging presidente. Kasi alam niya, yung mga rating na yan ay mga kabulastugan lamang. Gaya na lang nito, 43%, hindi ka talaga maniniwala pag ikaw ay matalino. Pero pag bobo ka na tagasunod ng mga Duterte, sigurado, pupurihin mo to kasi nga, bobo ka. Di ba? So hanggang dito lang mga kabayan, hindi natin mapabayan. Huwag niyo po sana kalimutan, pakisubscribe po sana itong bagong YouTube channel natin. Ito, backup channel natin at iba yung vlog na mapapanood nyo rito kaysa sa Facebook. Kaya mas maganda sana, subscribe na para mas mahaba-haba pa po ang ating pag-uusapan. So magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat.